Oho. Pero ang update dyan, Jen, ay meron na pong mga abogado na ipinresinta, ibig sabihin na isinabmit kung sino-sino magiging tagapagtanggol ng Vice President sa trial. Akala ko pinulisinta sa mamamahayag na nakaposa sa mga kamay. Hindi naman. Presentation. Oo. Suspect ata, hindi naman. Mga ano ito, dyan, mga batikang mga abogado. Di kampana. Di kampana ito, hindi kampana Aba naman. Oo. Kilala mo ba kung sino-sino? Sino yung mga yan? Ang mga abogadong magiging bahagi ng defense panel. Defense muna tayo. Sige. Defense muna. Oo. Ito yung kasi sa prosecution, mga congressman yan eh. Kasi prosecutor, meron din yan, private prosecutors eh. Spokesman, kinuha nila. Ayun. Hindi, bukod sa spokesman, alam ko meron din mga... Hindi ba siya, ang talagang nag-ano dyan ito may tindig. yung mga prosecutor talaga. Yung mga congressman. Yung congressman talaga. May mga legal counsel din siguro doon. Ayan, Pero, sa panig ho ng Vice President, ito yung group, mga abogado magtatanggol sa pangalawang pangulo. Sila yung magtatanong. Sino yan? Nangunguna po sa listahan si Attorney Philip Siegfried Fortun. Si Attorney Siegfried Fortun, matindi wala na yung kapatid niya rito sa listahan na gumanap din na defense lawyer nung kay Corona. Ay, si Erap nga. Sila Fortun nga pa na nun. Yes. Tsaka si, ano pangalan nun? Raymond. Si Raymond. Magaling na, photographer yon. Raymond Fortun? Raymond Fortun. Ganun yun ba? ang kanyang hobby. Okay. Attorney Gregorio Narvasa II. Ito medyo bata-bata ito. Pagka tingin namin yung apelyido, Narvasa. Dating Chief Justice yan. Salazar Law Firm. Sheila Sison. Attorney Carlo Joaquin Narvasa. Attorney Roberto Batong Bakal. Matindi. Matindi to. Ito, hindi kahit tibagin niya, bato na bakal pa. Attorney Justin Nicole Gular. Attorney Lyndon Miguel Baquel. Attorney David Ronel Goya the 7th. Parang kilala ko tong si David Goya. Nakaklase ko to nung... Yan ata yung yung pinakamatibay sa kanila. Si David. Pagtakin mo, David na, pinagsama pa Goliath pa, no? Attorney Maria Celina Golda Fortun. Attorney Clarlane Radok. Attorney Francesca Marie Flores. Attorney Miguel Carlos Fernandez. Attorney Reynold Munsayak. Attorney Mark Binluan. Attorney Ralph Bodota. At Attorney Michael Wesley Powa. Ito ba yung sa DepEd dati? Si Michael Powa yan. Yes. Sarap gumawa ng noodles yan. Si Attorney Powa. Powa yan. Parang yung Vietnam. Ayan po ang abogado ng Vice President. Yan ang magiging tagapagtanggol niya. Yun namang sa House Prosecution, ay nailabas na dati, di ba? May tinalaga, mga prosecutors. 11. Pero napalitan na ba yung dahil nananatili pa rin, 11 pa rin sila. Kasi dadagdag. May natalo kasi dalawa. Ayun. So, pero diba, pagpasok pa ng 20th Congress. Hindi pa nga nila alam kung kasi boboto pa pala yan eh. Ang papalit nga raw, yung Shell Jokno, tsaka yung Laila de Lima. Well, ang tanong doon, kung tatanggapin ba ng 20th Congress? Well, sa ibang issue, sa ibang bagay siguro natin pag-usapan yan. Pero ngayon, ay ano ang pag-asa nila? Matutuloy ba? Nakaka-first base ba man lamang ang impeachment? Kasi ang hinihintay nila ngayon, magkaroon na ng proceedings. Di ba? Ayun nga yung paniniwala nila. Kasi hinihintay ata yung 10 araw na sumagot sa summon ang pangalawang pangulo. Di ba? Pagkatapos ba ng 10 araw? Natanggap na yung summon eh. Yun na nga. Sabi ng Vice President, masarap tong summon na to. Dagdagan nyo nga niya ng latik. Sa panig naman ng mga prosecution sa House, naglagay na rin sila ng spokesperson dyan. Impeachment trial, prosecution, spokesperson. Iba pa yung spokesperson ng HOR. Si spokesperson ng House Ito man kung tungkol sa impeachment. Impeachment lang ito. Kasi nga naman, malamang maganda yan. Halo-halo Malamang maganda rin yan. Kasi di ba naalala mo yung mga spokesperson nung panahon ni Corona? Karen Jimeno. Ganda. Sa depensa yun. Yun na nga. Sino sa prosecution?
Basta kalimitan yan, magaganda ang pinupurot nila. Tsaka gwapo yung, nakita mo naman yung attorney Tranquil Salvador. Oo. Di ba? Puro sa depensa yun. Yun na nga, yun na nga. Pero dati, sino bang spokesperson sa... Wala yata noon. Wala ba tinalaga noon? Parang mga sila din, mga house. Ngayon lang ako kaya nagulat nga ako ba, may private lawyer sa prosecution panel. Tapos private na spokesperson ito. Tapos spokesperson Hindi congressman ito. Hindi. Maganda yan. Malamang. Kasi yun ang malimit na ginagawa nila. Maganda spokesperson para kahit galit ka, pag nagtatanong yung mga reporter, maganda pa rin ang tanong. Ano ito dyan lalaki, ha? Magandang lalaki. Siguro, hindi ko pa nakita. May picture ba tayo? Sino yan? O video, mamaya makikita natin. Ipakita nyo nga kung sino nang makaliskisa natin. Ito po, si Attorney Antonio Bukoy. Ha? Antonio Bukoy. Ayan, batang-bata. Guwapo. No? Siya po ay isang human rights lawyer. Ginawa siyang House Prosecution Panel spokesperson. Batang UP siguro to. Pag ganyan forma, batang UP yan. Antonio Odi Bukoy. Siya ay litigation lawyer for 41 years. Ang tindi. At tama ka, siya ay law degree, nakuha niya sa University of the Philippines College of Law, 1984. Batang UP yan, pare ko. Pero bago siya maging abogado, siya ay bahagi na ng Pre-Legal Assistance Group mula po noong 1980. Ng flag. Yes. Yun. Parang galita kagad Hindi pa nagsisimula. Nagpapaliwanag pa lang Sarisi lang. Alam mo yung maganda ang labanan sa impeachment. Asaran yan. Pero parang nagpapaliwanag pa lang kayo Parang galita kagad. Mukhang meron na nga siya kinontra kagad Pag gano'n? Kinontra niya si Senate President Francis Escudero. Ang tindi Nang sinabi niya na, kami ang hukom dito, kung anong iutos namin sa prosecution, dapat sundin kami. Siyempre. Kasi kami ang judge Ganon. Eto, ang sabi niya, hindi yan. May pasample agad siya. Hindi ganyan dapat. Pakinggan natin, Attorney Bukoy. Kindly. Hindi po. Meron pong limitasyon. Ang limitasyon ay ang ating saligang batas at ang kanilang sariling impeachment rules. Hindi po pwedeng porque you are sui generis, pwede mong gawin ang lahat ng gusto mo. Ang limitasyon po ay nasasaad sa ating saligang batas at sa kanilang sariling impeachment rules. In fact, kung yung impeachment rules po ay hindi alinsunod sa saligang batas, hindi rin po ubra yun. So lalo na, yun sa kanyang statement na kaya niyang gawin, kaya nilang mag-order ng kahit na ano, mali po yun. Dapat alinsunod sa parameters na sinet ng saligang batas. Kung inyong tutunghayan, nakahiwalay po yung Article 11 doon sa Article 6. Article 6 tungkol sa trabaho ng paggawa ng batas. Yung Article 11 is for accountability. Very specific yung provision ng accountability. Very specific what the powers are. So hindi po pwedeng bardagulan to. Hindi pwede na kung anong gusto, yun ang gagawin. May limitasyon. Tama naman. At alam din naman ni Senator Chis Escudero. Pero isa lang ang gusto ko naintindihan. Mali ka doon, Senate President, Senator Judge, Presiding Officer, Chis Escudero. Sabi ni Bukoy, Attorney Bukoy. Sa bagay. Yun lang ang simpleng doon, paliwanag. Nako. Pero, sa kabila niyan, mukhang nagkakasundo naman sila tungkol sa pag-inhibit. Di ba sinasabi nila, naku po, may pinapanigan na yung mga senador judge. Oo nga, Yung iba, panig na sa... Meron na agad no? May conclusion na, wala pang trial Kilala mo na agad, para bagang may minamanok na agad. May panawagan nga ngayon na mag-inhibit ang mga senator judges na halatang may mga biases. Nason? Pakinggan natin muna si Vice President Sara Duterte. Ayan. Ano po ang reaksyon ng Vice President sa mga nananawagan na yung mga bias na Senator Judge, wag na kayo sumali sa impeachment? Panig kayo kay BP Inday Pakinggan natin. BP Inday Sara. Hindi kasi tayo pwede magpa-inhibit ng mga senator judges based on bias. Dahil ang posisyon lang naman ng isang tao is you are for or against. Inday Sara, no? Kung ganun ang ating
basehan sa inhibition ay dapat din natin ipa-inhibit ang mga senators na meron ding bias against Sara Duterte, no? Tulad na lang ni Senator Risa Ontiveros na in a public speech, sinabi niya na kailangan talaga ano ba term na ginamit? Kailangan burahin or kailangan wasakin, kailangan sirain, gibain ang pamilyang Duterte. So kung ganon, na magpa-inhibit tayo based on bias, ay madaming senators ang ipapa-inhibit for or against Sara Duterte. Kaya sinasabi ko, ibigay na natin yung benefit of a doubt dyan sa ating mga senator judges na gagawin nila ang trabaho nila ng patas according to sa sinumpaan nila as senator judges. Ayun. So, sa kanya, ang sabi ng BP Inday, kung magpapa-inhibit kayo ng pumapabor sa akin, ipapa-inhibit din natin yung kontra, ha? Yun na nga, na parang pumapabor naman sa kabila. Oo. Dapat anya, senator judges, walang kinikilingan, walang pinoproteksyonan. Servisyon totoo lang. 23 oras. Natulog ng 1 oras, eh. May sagot dyan si Congresswoman Isabel Zamora. Ito naman yung member ng prosecution team niya. Prosecutor. Congressman ng kung yung nagkakamali ay Zamora, San Juan. San Juan. Ibang Zamora ito yung kasi meron kasing Pami Zamora din eh. Tagig naman yun. Di ba sabi ni BP Inday, dapat ipa-inhibit din yung mga bumoboto na lalo na yung Senator Ontiveros, di ba? Ito naman ang sagot ni Congresswoman Isabel Zamora. Yan. Pakinggan naman natin. My take on that is that Senator Ontiveros or even the 4 others who voted against the motion to remand, these 5 senator judges have not shown any bias against the Vice President. What I believe that they have shown is adherence to the Constitution and to the Senate impeachment rules. Just because that they voted against that motion to remand does not mean that they are against the Vice President. It just means that they are following the Constitution, they are following rules, and that they want to see the evidence to be presented before the senator judges and before the public. Yan. Ayun. Isabel. Zamora. So para sa kanila, hindi bias yun? Hindi daw. Kasi ang sinusundan daw nila ay ang Constitution daw? Ganun? Parang tiningnan na nila, and then mali yung pagre-remand. At kung si Senate President Chis Escudero naman ang tatanungin. Ayan, yan naman. Tingnan natin. Total siya ang pinaka-presiding officer, di ba? Yes. Your Honor, ano bang gusto nila mag-inhibit yung mga bias na senator judge? Ano ba dapat gawin? Your Honor. At kung may panawagang inhibition dun sa mga pabor kay VP Sara, anti-impeachment, malamang may panawagan ng inhibition dun sa mga ayaw kay VP Sara at saka pabor sa impeachment ng mambabatas. But generally, ang pag-recuse, ang pag-inhibit is voluntary on the part of the impeachment court judge. Nakita na nating nangyari yan sa ibang impeachment na kaso. Kung maalala ninyo, ang defense panel hiniling na mag-inhibit si Senator Judge Drilon noong impeachment ni Chief Justice Corona. Ang desisyon ng impeachment court doon ay hindi yan pwedeng pagbotohan, ni hindi tinake up sa impeachment court dahil voluntary decision yan ng isang impeachment court judge. Ngayon, defense panel ang humiling nun. Dahil duda sila sa sinasabi daw nung panahon yon. Masyadong anti-corona daw yung posisyon ng senator judge. Para sa akin, yan din ang i-apply naming president at hindi lang rules kaugnay sa inhibition. It is voluntary on the part of the impeachment court judge at hindi yan pwedeng ipilit sa sino man. Pabor man kay VP Sara o kontra man kay VP Sara. Pabor man sa impeachment o kontra man sa impeachment. Yan. Ayun. So yun pala ang stand niya bilang presiding officer. Anong sabi niya? Hindi natin mapipilit yan. Maliban na lang kung gustuhin nila mag-inhibit sila. Tama naman. Personal kasi ang inhibition. Yan. At ito pala, nangyari na nung corona impeachment na ang Senate President noon at presiding officer, Senador Juan Ponce Enrile. Ang kanilang pinapa-inhibit noon ay Senator Judge Franklin Drilon.
Drilon ba Drilon? Drilon. Na anti-corona that time. Aha. Ayun. Hindi nag-inhibit. Hindi po nag-inhibit. Mhm. Oho. Eh,